Kasama na rin po si Attorney Harry Roque sa mga iimbestigahan ng PAOK kaugnay sa isyu ng mga pogo. Ipasasapi na rin ng Kamara ang isang kinatawan ng pogo sa Porac, Pampanga dahil sa pag-iisnab daw sa mga pagdinig. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa pagharap ni Attorney Harry Roque sa pagdinig ng Kamara tungkol sa mga pogo, inusisa siya kaugnay sa bahay sa Benguet na ni-raid dahil sa posibleng koneksyon sa mga pogo kung saan 2 dayuhan ang inaresto. Nauna nang sinabi ng PAOK na isa sa mga arestado wanted para sa malawakang fraud sa China at panloloko umano sa halos 200,000 tao. Hindi ko po kakilala itong 2 tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With these developments, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. Ipapasapi na naman dahil sa pag-iisnab sa mga komite ng Kamara si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang sinasabing kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na sinamahan ni Roque sa PAGCOR para magtanong tungkol sa umano'y hindi nareremit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement, plano rin ng Kamara na magsagawa ng inspeksyon sa mga pogo. Inaasahang kasama rito ang ilang leader ng Kamara. Humarap din sa pagdinig si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sinabing sang-ayon siya sa pogo ban na dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Order naman ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na itinanggi namang may Pogo roon. I want to categorically state that there are no Pogos in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. May komento rin ang mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac and without PAGCOR being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Do you believe that Executive Order No. 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Okay. Because all the powers was transferred to PAGCOR. Yes po. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mahigit 70 bahay ang natupok sa Bacolod City nang dahil sa improvised mosquito repellent. Patay naman ang 10 taong gulang na lalaki matapos matrap sa nasusunog nilang kwarto sa Paco, Maynila. Ating saksihan. Mahigit 1 oras inapula ang apoy sa bahay na ito sa Merced Street, Paco, Maynila. Umabot sa 2nd alarma ang sunog. Patay ang 10 taong gulang na lalaking natrap sa isa sa mga kwarto sa 2nd palapag. Sabi ng amo ko, kunin ko daw ang bata. Kung sabi ko, di ko na makuha kaya kasi may apoy na. Hindi ko na siya makuha. Yung sabi ng daddy niya, lumabas na kami dito sa labas. Takbo na kami dito. Tapos di na siya nakuha. Wala na kaming magawa lahat. Wala na kasi pagdating namin yung usok lumalabas na dito. Oh. Dinala na sa punerarya ang labi ng bata. Nasa pagamutan naman ang mga magulang niya. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog na tumupok sa tinatayang 70,000 pisong halaga ng ari-arian. Poste naman ng kuryente ang nagliyab sa Naga City sa Camarines Sur. Ayon sa technical crew ng isang electric cooperative, 2 transformer ng isang pumping station ang nasunog. Nakula po ang posibilidad na
baka kaipuhan ng mag-undergo ng maintenance. Ano po? Dahil po ining mga transformer, mag-private man yan o mag-common transformer, kaipuhan pong regular ang preventive and corrective maintenance. Nakipag-ugnayan na ang Metropolitan Naga Water District sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative para sa gagawing aksyon. Sa ngayon, operational ang apektadong pumping station sa tulong ng generator. Sa Bacolod City, mahigit 70 bahay ang nasunog. Ayon sa ilang residente, nagmula ang apoy sa bahay ng dayong karpintero na madalas daw magsindi ng egg trays para mamatay ang mga lamok. Nalabot ang carpet na mo ito nasunog. Kaya naglakat sa dayon tumupag, tutudyak ko mo. Di kayo pangayos sa tiyangge di sa mga cartons ang itlog. Ang cause of fire naton is alleged open flame from lighted improvised mosquito repellent. Inihahanda na ng LGU ang tulong pinansyal para sa mga apektadong pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.